Nako, heto na po mga kababayan, di abogado si Risa nasuplak. Ayan mga kababayan, good news ngayon. Certed Filon, sinuplak si Risa Hontiveros, Erwin Tulfo at Risa Butata kay Marcoleta. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga karibin natin, bago po natin i-play ang video yan, eto pasadahan po muna natin itong nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, si Senator Kiko Pangilinan, nako, pati mga netizens dinamay na. O, tingnan nyo to Mula po sa Batas PH, sabi po dito ni Senator Pangilinan, tigilan na ninyo ang mga paninira at mga kasinungalingang ninyong mga trolls na mga bayaran ng mga kurakot na politikong nasa likod ninyo. Aba, sino kayang sinasabihan nito mga kaubayan? No? Kapag hindi mo na kaya makipagdebate, mga trolls na ang bibirahin mo. Yung mga netizens na ang bibirahin mo dahil binabatikos kayo sa social media, sa internet, di ba mga kaubayan? Kung wala po kayong kung hindi niyo po kayang makipagdebate, wag niyo nang idama yung taong bayan. Ginagawa niyong dahilan yung taong bayan para hindi kayo makipagdebate kay Senator Marcoleta Kaya nang palagi kong sinasabi kung talagang na pinanindigan ninyo yung inyong prinsipyo, yung paniniwala ninyo, yung yung rules na sinasabi ninyo, idaan nyo sa plenaryo, di ba? Pagdebatihan at kung hindi magkasundo ay pagbotohan mga kababayan. Yun po ang tamang proseso. Hindi po ang mag-walk out, di ba? Sabi nga sa isang post sa Senator Rodante Marcoleta ay pwedeng pwedeng ikulong ang mga nag-walk out. Pwedeng ikulong daw mga kababayan ang mga nag-walk out ng mga senador. Ano sa palagay nyo? Wag na sigurong ikulong, palayasin na lang dyan sa Senado. Wala rin naman tayong nakikita sa kanila mga kababayan, ayaw makipagdebate, trolls ang binira. Trolls po ang pinagdiskitahan. Yung sinasabi niyang trolls ang kanyang pinagdiskitahan para mabaling ang issue sa mga trolls mga kababayan. Nako po. Magbago ka na, Kiko Pangilinan. Aray ka po. At hindi lang po yan mga kababayan. Ito pa si Senator Ping Lacson, sabi niya po dito, eto rin, kung hindi mo kayang makipagdebate kay Senator Dante Marcoleta, huwag mo siyang mumurahin. Diba? Kung gusto mo siyang murahin, Senator Ping Lacson, kung gusto mong murahin si Senator Dante Marcoleta, murahin mo sa plenaryo. Diba? Habang nagdidebate kayo, murahin mo. Hindi yung kung kailan kayo nag-walk out, saka ka naman magsasalita ng ganito. Ito po kasi ang kanyang sabi, mga kababayan. Sabi po ni Lacson, in a condescending tone to colleagues who is a lawyer, took issue with Senator Hontiveros' lack of legal background. I have a simple message. It's the rules, stupid. Ayan, tinawag na stupid si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Kung talagang matapang ka, kung talagang may yagbols ka para makapagdebate kay Senator Dante Marcoleta, sa plenaryo mo, Wag na sa nagpapaano ka nagpapaawa ka sa mga media diyan Bago ka magpaawa, gawin mo muna ang lahat para madepensahan yung kampo ninyo. Kaso nga lang, hindi pa nga nagsisimula, nag-back out na agad kayo di ba? Tapos tawagin mo stupid. Kayo ang mga mas stupid kayo. Bakit? Mga bastos kayo May session kayo tapos nag-walk out kayong lahat. Ano yun mga kababayan? Yung itinara nyo lang yung leader ninyo. Kung ganun ba, for example lang, giyera po itong nangyayari ngayon sa Senado, di ba? Iiwan pala nila yung leader nila. Mga traidor nga. Oo, mga traidor nga ito. Iiwan nila yung leader nila doon. Hahayaan ng bakbakan yung leader nila. Ng majority. Hindi ninyo tutulungan. Mga walang hiya kayo. Kung ako ang leader ninyo, kayo na lang mag-leader sa mga sarili ninyo. Hinayupak kayo. Hindot. Diba? Nakakainit mga kasi tinawag na stupido si Senator Rodante Marcoleta na mas
yung mga action na ginawa nila is more stupid than what Senator Marcoleta did, mga karibin natin. Di ba? Mas stupid yung ginawa ninyo kaysa po sa ginawa ni Senator Dante Marcoleta na tawaging lack of legal backgrounds, no? Walang legal background si Hontiveros. Totoo naman. Anong legal background si Hontiveros? Sinasabi niya, sinidro ako ng 10 taon. So what? Sapat na ba yun para maging legal backgrounds? Hindi po. Kasi hindi naman alam ng taong bayan kung sino po ang gumagawa ng mga batas na pinapasa nyo. Diba? Baka mamaya hindi kayo yung gumawa, yung mga staff nyo yung gumawa, yung nag-isip, diba? Diba kasi nga may si Hontiveros meron, diba, may mga aparatos na ginagamit mga kabayan, no? Sinasabi ng iba ay dinidiktahan lang si Hontiveros habang nagsasalita. Kaya minsan nagkakamali. Ayan. Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Mary Ann Del Rosario, another feeling intelligent and full of lies, tanga. Sabi naman po dito ni Arch, may period na naman si Pinky. Ayan. Teka lang, huwag tayong magbasa ng mahaba kasi magtatagalan tayo. Itong sabi po ni Arvin, rules. Rule number 1, if you think you can't win on debate, just walk out. Rule number 2, defend your case outside the plenary such as social and mainstream media. Rule number 3, declare you are victorious. Gago, di ba? Nasabi lang natin, talagang yan ang mga rules ng minority. Tama yung observation ni Arvin, mga kababayan. These are the rules of the minority, no? Una, kung hindi mo kaya magipagdebate, mag-walk out ka. Pangalawa, depensahan mo yung kaso outside the plenary sa social media at mainstream media ka umiyak, di ba? Rule number 3, sabihin mong nagtagumpay kami. Aray ko po. Saan kayo nagtagumpay? Di ba? Tagumpay kayo sa kahihiyan, mga kababayan, di ba? Ay nako, ano pang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto pala ang gusto nila mga karibin natin Kaya naman pala pa-walk out pa mga hinayupak para eto ang gawin nila. Ping, iginiit na ang pagpapatalisik kay SP Cayetano ang solusyon sa anyay krisis sa Senado. Fresh start, then start fresh. Nako naman, Ping. Yun ang akala nyo, di ba? Sige. For the sake of argument, mga kababayan, sige, tanggalin na po natin si SP Cayetano. Pero ang ipapalit namin si Senator Marcoleta. Pwede ba yon? Walang manggagaling sa minority. Laging manggagaling sa majority. Di ba? Senator Marcoleta or Senate President. Baka maihikaping. Baka ngayon, nanginginig ka na, baka pag si Senator Marcoleta ang naging Senate President, ay maihi ka sa salwal, di ba? Dahil talagang tutuluyan kayo dyan sa Senate Blue Ribbon na yan. Di ba? Ang hirap sa inyo kapag hindi na kayo majority, no? Kapag wala na sa inyong kapangyarihan, napakadadaldal ninyo. Napakadaldal ninyo. Di ba? Nung hindi kayo marunong rumispeto, nung kayo na yung naging minority. Pero nung nasa majority naman kayo, hindi rin kayo marunong rumispeto at ang yayabang nyo pa. Wala. Yung minority noon, halos napukpukin na lang nila . Nung naging majority mga kababayan, hindi na sila makatulog mga kababayan Baka pati sa panaginip, eto ng panaginip ni Ping, ang napalitan na si SP Cayetano. Nako. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Kita po ako. Po. Ma'am, what is the best argument? Bakit po hindi dapat payagan itong amyendang ito sa inyong rules? Ano po talaga ang argumento po na maaari niyong ipagtanggol hanggang sa Plaza Miranda? Ay talaga po, Sir Ted, hanggang sa Plaza Miranda, ang pinakamalakas na argumentong pwede kong iharap ay kung importante ang plenary debates at napaka-importante yun. Naaalala nyo rin yun bilang dati babatas.
kung importante ang mga isyung pinagtatalunan, kung importante yung advokasya natin sa mga isyung ito. Literally, dapat pangatawanan namin yon. Physically present po kami doon. Dahil wala namang national emergency o international tulad ng pandemic na nangyari noon. Wala namang force majeure sa kasalukuyan para kailanganin ulit kami ay lumahok at bumoto via Zoom or other electronic means. Plus, historically, ang dami ng mga president na mga dating senador na humingi o hinilingan ng mga kasamang senador sa pamamagitan ng resolution na makaboto online, makaparticipate online. At bawat isa sa kanila, and immediately I can think of 3 already, hindi po pinayagan. So ano po ang napaka-espesyal ngayon na kailangang ipilit talagang baliin yung rule namin? Well said, ma'am. Ano po sa inyong binabanggit na argumento? Salamat po. If I may just interject, Madam Senator, Opo. bilang mamamayan, ano po, Senator, Opo. hindi kaya din ang pinakamagandang argumento rito sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino dahil ang pangkaraniwang manggagawang Pilipino have to be present sa aming Yes, trabaho. Exactly. Opo. Di ba, ang dami nating kababayan na arawang sumasahod. Pag hindi pumasok sa trabaho, kaltas ang sahod. Saan na niya kukunin yung pangpakain sa pamilya sa araw na yon? Kami mga senador ay sinisweldohan ng buwis ng mamamayan, ng pawis ng mga manggagawang araw-araw kailangan pumasok kahit may sakit, kahit gutom. Kasi pag hindi sila pumasok, pati pamilya nila magugutom. Can we do any less, Sir Ted? Gusto naman. At the very least, pantayan namin kung hindi man dapat na higitan namin ang disiplina, ang sakripisyo, ang pagpapagod beyond the point of human exhaustion ng ating mga kababayan. Diba? Oh, well, I just have to, sorry mama, to kumbaga, to raise our input as taxpayers kasi what is so special Talaga po. what is so special with you people Exactly. na kami ho ay obligadong to be physically present sa Correct. aming mga trabaho pero kayo pwede kayong pa-online lang lalo na po sa mga usaping importante para sa bayan. Diba? Talagang hindi talaga katanggap-tanggap yun eh. Kumbaga, mas privileged na kami kaysa sa karamihan ng mga tao. Tapos kami pa ang ibe-baby, kami pa ang papaboran. No. To whom much is given, much is required. Ganun din ang rule kahit sa civic na buhay. Bukod sa I think the best argument dito mga karibyo natin, bakit si Dilima pinayagan? No? Bakit ngayon hindi papayagan? No? Hindi naman po ang tinutukoy ay si Senator Bato lamang, mga kababayan. Ang tinutukoy din po dito mga karibyo natin, for example sa sinasabi ni Erwin Tulfo, ay yung daw makukulong na 2 mga kababayan ay pwedeng bumoto through virtually mga kababayan. No? Yung 2. Nag-react na nga yung isa, sabi talaga ba, sigurado ka ba na makukulong kami? Diba? Yun po yung isa sa mga argumento din mga kababayan, diba? Kasi grabe po ang panggigipit nila para mabawasan lang yung majority. Diba? Nakikita nyo naman yan. civic na buhay natin dito sa ating republika, di ba? Mas marami ang ibinibigay sa amin, pues mas mataas ang responsibilidad namin. At hindi pwede kaming humihingi ng pabor sa mamamayan na ang dami ng ibinibigay sa amin. Okay, Madam Senator, eto Tiano ha, opo. Nangyari yung pong pangingibabaw nung motion ni Minority Leader simply because nawala na sila ng numero, no? Kaya nga obligado mag-adjourn. Pero sa inyong pagbabalik sa Lunes, sigurado po na sila ay kompleto sa 12. Tama? Opo. Kayo po ay 11, right? Okay. Opo, right. Pero kung pupuntahan ko, I will quote the Honorable Senate President
dito po sa inyong Opo. debate kahapon at argumento. Kasi nga, hindi ho naman din maitatanggi natin ang kanilang karapatan to raise their point, no? Regardless if you Opo. agree or disagree, right? That's it, right? Tama, right. Okay. Right, it is. Yes, opo. And then, doon na lang yan sa presiding officer kung anong kanya magiging ruling. Pero ito, babasahin ko ha. Ito po yun. Regardless kung ang tingin nyo sa kanila po ay mali, no? Pero ito ho kasi ito ho din kasi ang naging gawi na sa Kamara de Representante, no? For the longest time, ito ha, babasahin ko. Sabi niya, in this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order. All right? Okay, by insisting there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the House. So, meaning, at the end of the day, baka tangkain nila na pagbotohan ito kasi nga, kung may reklamo kayo, magreklamo ka sa presinto. Kung hindi ka satisfied dito, at the end of the day, mas makapangyarihan ng plenaryo at pagbobotohan natin ito. So, anong take nyo doon? Well, ang take ko dyan ay wag na namin itapon yung dapat trabaho namin sa korte. We are fully empowered sa rules namin i-resolve yung mga conflicts tulad dito. Basta sundin ang rules. Huwag conveniently babaliin ang isang rule or babalian ang isang rule, lalo na kapag ang puntong pinagdedebate. Paano na lang pala yung sinasabi ni Erwin Tulfo na you can bend the law just to please the people. Eto na po yun mga kaubayan. Eto na po yung pagkakataon. The majority is now bending the law to please their colleagues, mga kaubayan. Kayong nagpasimula niyan, hindi po yung majority. No? Ina-apply lang ng majority yung sinasabi nyo na you can bend the law just to please the people. No? Eto na yun, ina-apply lang nila tapos nagagalit kayo. Sa inyo nagsimula. Ang batas na yan, kung batas man yan, di ba? Na sinasabi ni Erwin Tulfo na you can bend the law just to please the people. Eto na yun. Binebend na nila, for example, binebend na nila yung law. Just to please their colleagues. Kung sakasakali mang makulong ay pwede pa rin umattend virtually through Zoom, mga kaubayan. O di ba? Back to you. Na-back to you kayo sa inyong mga mga birada. No? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan, mga kaubayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po, mga kaubayan.